Kilalanin niyo nga pala ang aming kasambahay. Pagpasensyahan niyo na si Trina. Medyo mahiyain talaga ang mga probinsyana. Ba hindi sanay sa ganitong karangyang okasyon. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila matutulis, nabubog, na dahan-dahang bumaon sa puso ni Trina. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom. Mahigpit ang hawak sa tray ng mga inumin. Habang ang suot niyang puting apron ay tila naging simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Ang bawat hagik-hik ng kakpanauhin ay tila asidong humahapdi sa kanyang balat. Nilalamon ang huling piraso ng kanyang dangal. Bakit? Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng 3 taon kong pagsisilbi, pagluluto, at pag-aalaga sa lalaking itinuring kong mundo? Tiningnan ni Trina si Rafael. Ang asawang nangako noon na poprotektahan siya. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga matang puno ng pandidiri at kahihiyan sa kanyang presensya. Hindi na malaya ni Trina na dahan-dahang nangangatog ang kanyang mga kamay. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagtambol ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang halimuyak ng mamahaling pabango sa paligid ay napalitan ng amoy ng kanyang sariling pagkawasak. Parang gumuho ang langit sa ulirat ni Trina. Ang lalamunan niya ay nanuyo. Tila may nakabara na hindi niya mailabas. At ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng mga tinik na nagpapadugo sa kanyang kalooban. Mula sa malayo, narinig niya ang boses ni Doña Benigna na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Nag-uutos na ilabas na ang pangunahing putahe. Ngunit si Trina ay nanatiling estatwa sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang isipan ay naglakbay sa mga gabing ipinagpuyat niya ang pagluluto para sa pamilyang ito. Sa mga sandaling pinili niyang manahimik upang huwag masira ang dangal ng asawa. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang pangungusap na bumura sa kanyang pagkatao. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang kagamitang itinatago kapag may bisita, ilalabas lamang kapag kailangang maglingkod. Ang bawat patak ng pawis niya sa kusina ay tila naging mga luha na ngayon ay dahan-dahang pumapatak sa loob ng kanyang puso. Tahimik, ngunit may tindi ng pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong tamis ng pagsuyo. Mga kaibigan, kilalanin niyo nga pala ang aming kasambahay. Pagpasensyahan niyo na si Trina. Medyo mahiyain talaga ang mga probinsyana at hindi sanay sa ganitong karangyang okasyon. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila matutulis, nabubog, na dahan-dahang bumaon sa puso ni Trina. Nakatayo siya sa gitna ng engrandeng ballroom ng mansyon ng mga Montemayor. Mahigpit ang hawak sa pilak na tray na puno ng mamahaling alak. Ang suot niyang puting apron na siya mismo ang naglaba at nagplantsa ng maigi ay tila naging isang simbolo ng kanyang pagkabilanggo sa harap ng mga taong mapanghusga. Ang bawat hagik-hik at bulungan ng mga business partners ni Rafael ay tila asidong humahapdi sa kanyang balat. Nilalamon ang huling piraso ng kanyang dangal na pilit niyang pinanghahawakan sa loob ng 3 taon. Bakit? Saan ako nagkulang? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang nakatitig sa kanyang asawa. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Tiningnan ni Trina si Rafael. Ang lalaking minsan niyang ipinaglaban sa kanyang sariling ama. Ang lalaking pinangakuan siyang iibigin at rerespetuhin habang buhay. Ngunit ang nakikita lamang niya ngayon ay ang mga matang puno ng pandidiri at matinding kahihiyan sa kanyang presensya. Parang gumuho ang langit sa ulirat ni Trina. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Tila may nakabara na hindi niya mailabas. At ang bawat hininga niya ay parang paglunok
ng mga tinik na nagpapadugo sa kanyang kalooban. "Rafael, what are you saying?" Pabulong na tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ngunit hindi siya nilingon ni Rafael. Sa halip, masuyong inalalayan ng lalaki ang isang babaeng kliyente patungo sa kabilang panig ng silid. Na tila ba si Trina ay isang aninong walang saysay na nakaharang sa kanyang daan. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Benigna, ang matandang reyna ng mga Montemayor. Nakasuot ito ng isang napakagandang terno at may hawak na pamaypay na tila ba bawat paypay ay naglalabas ng lamig ng kanyang puso. "Trina, huwag kang tumayo dyan na parang tuot." Ang malamig na utos ng matanda na umalingaw sa pandinig ni Trina sa kabila ng ingay ng musika. "Ibigay mo ang mga inumin sa mga bisita. At pagkatapos, lumapit ka rito. Kailangan mong magpagmamano sa iyong tiyasyone upang ipakita na kahit paano ay may natutunan kang kagandahang asal sa bahay na ito." Dahan-dahang humakbang si Trina. Ang bawat galaw niya ay tila pasan ang buong mundo. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matuwid ang tindig. Inilapag niya ang mga baso sa lamesa, iniingatan na huwag lumikha ng anumang ingay na lalong ikagagalit ng kanyang biyenan. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang boses ni Beatrice, ang kanyang Chong, na masayang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kabataan. "Poor Trina," sabi ni Beatrice nang may halong pait at pangungutya. "She really tries hard to fit in. But you can't really polish a stone, right? My brother only married her because he felt pity for her situation in the province. But look at her now. She's perfect as a help around the house." Ang bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo sa likuran ni Trina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang katotohanang ang kumpanyang ipinagmamalaki nila, ang mansyong tinitirhan nila, at ang bawat butil ng kaning kinakain nila ay maaaring maglaho sa isang kumpas lamang ng kanyang mga daliri. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinili niyang maging isang masunuring asawa, isang mapagtiis na manugang. Dahil iyon ang ipinangako niya sa kanyang sarili, na mamumuhay siya ng payak, malayo sa kapangyarihan ng pamilya La Cuesta, para lamang sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Lumapit si Trina kay Doña Benigna at kay Aling Sione, isang malalayong kamag-anak na kilala sa pagiging mapanira. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang kamay ng matanda upang magpagmamano. "Mano po, senyora," pabulong niyang sabi. "Ay, Benigna, napakabait naman pala nitong kinuha ninyong katulong." Wika ni Aling Sione nang may matalas ng ngiti. Sinasadyang lakasan ang boses upang marinig ng mga nasa paligid. "Saan niyo ba ito nakuha? Mukhang sanay na sanay sa hirap Hindi itinama ni Doña Benigna ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Trina. Ngunit ang haplos na iyon ay walang init ng pagmamahal. Ito ay ang haplos ng isang amo sa kanyang alagang hayop. Iyan ang halaga ng utang na loob, Sione. Binigyan namin siya ng bubong na masisilungan at pangalang dadalhin. Kaya nararapat lamang na magsilbi siya ng may kababaang loob. Dito sa pamilya Montemayor, ang dangal ng pamilya ang laging una bago ang sariling damdamin. Pagkatapos ng eksenang iyon, inutusan si Trina na bumalik sa kusina upang tulungan ang mga totoong tagapagluto sa paghahanda ng panghimagas. Paglabas niya sa may likurang bahagi ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Dito,
Malayo sa kinang ng mga kristal na chandelier, sa wakas ay hinayaan ni Trina na pumatak ang isang butil ng luha. Tumungo siya sa isang maliit na gripo sa labas upang hugasan ang kanyang mga kamay na malapit ng mamintog sa pagod. Ito ang tiningnan niya ang kanyang wedding ring, isang simpleng ginto na naging saksi sa bawat gabing itinangis niya sa dilim. Naalala niya ang kanyang ama, ang yumaong si Don Eduardo La Cuesta, na minsan ay nagsabi sa kanya, "Trina, ang tunay na yaman ay hindi nasa kaban, kundi nasa pagkatao. Pero huwag mong hayaang ang kabutihan mo ang maging dahilan ng iyong pagkawasak." Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at tinitigan ang ukit sa loob nito. Ang pangalan ni Rafael ay naroon pa rin. Ngunit para kay Trina, ang pangalang iyon ay nagsisimula na ring maging kasing lamig ng gabing ito. Hinawakan niya ang singsing ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Sa bawat patak ng tubig mula sa gripo, tila dahan-dahang nahuhugasan ang kanyang pagiging martir. Ang Trina na nagtitiis ay unti-unti nang namamatay at may isang bagong Trina na nagsisimulang magising sa gitna ng hapdi. Bumalik siya sa loob ng mansyon upang kuhanin ang huling tray ng pagkain nang mapansin niya ang isang anino sa madilim na pasilyo. Si Aling Sione iyon. May hawak itong cellphone at tila may kinakausap sa kabilang linya habang nakatitig sa screen. "Naku, Mare, panoorin mo itong i-send ko sa iyo." Pabulong na tawa ni Aling Sione. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa ng isang tunay na marites. Live na live ko itong kinunan kanina. Ang asawa ni Rafael Montemayor, ginawang katulong sa sariling handaan. Nakaluhod pa sa harap ko. Akala mo ay pulubing namamalimos ng pansin. Siguradong magba-viral ito sa Facebook pagka-post ko. Kawawang probinsyana, akala mo ay nakaakyat na sa langit. Yun pala ay hanggang kusina lang ang bagsak. Napatigil si Trina sa kanyang kinatatayuan. Naririnig niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mas malakas pa sa tunog ng anumang kagamitan sa mansyon. Nakita niya ang kislap ng screen ng phone ni Sione. Ang video kung saan ipinakilala siya ni Rafael bilang kasambahay. Ang sandaling sa pilitan siyang pinapagmano. At ang bawat tawanan ng mga bisitang kumukutya sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitiis ay tuluyang napatid. Alam niyang bukas, ang buong bansa ay pagtatawanan ang maid ng mga Montemayor. Alam niyang ang kanyang dangal ay itatapon sa putikan ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Trina. Isang nangiti na hindi pa nakikita ni Rafael o ni Doña Benigna. Ibinaba niya ang tray sa lamesa nang walang kahit anong ingay. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang apron at itinapon ito sa sahig. Hinayaang ang maruming tela ay maging isang basahan sa paanan ng mga Montemayor. Rafael Benigna. Hulaan niyo kung sino ang tatawa sa huli. Pabulong niyang sabi sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng isang bagong determinasyon. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng mahina. Tila naghahanda para sa isang malaking bagyo na parating. Ang gabi ng fiesta ay hindi pa man natatapos. Ngunit para kay Trina, ang panahon ng kanyang pananahimik ay ganap ng lumipas. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang silid ay tila isang marcha ng katarungan. Habang ang boses ni Rafael na tumatawa sa kabilang panig ng pader ay tila nagiging isang malabong alingaw-ngaw na lamang ng isang nakaraang kailangan ng ibaon. Nakita mo na ba ang sarili mo, Trina? Buong Pilipinas ay pinagtatawanan ang katulong ng mga Montemayor.
Isang malaking kahihiyan ka sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ni Beatrice ay sumalubong kay Trina pagkapasok pa lamang niya sa dining area kinabukasan. Inihagis ni Beatrice ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa, kung saan nakabukas ang isang video na mayroon ng libu-libong shares at komento. Naroon ang mukha ni Trina, pagod, pawis at nakayuko habang nagpapagmamano sa harap ng mga bisita. Ang caption ay tila isang lason na mabilis na kumalat. Ang lihim na kasambahay ng mga Montemayor, huling-huli sa akto. Akala ko ba asawa? Mukhang dishwasher. Naramdaman ni Trina ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang walang tigil na pag-vibrate ng kanyang sariling telepono sa loob ng bulsa ay tila isang hudyat ng kanyang unt-unting pagkawasak sa mata ng madla. Ang bawat notifikasyon ay tila isang palasong tumatama sa kanyang puso. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang kanyang paningin ay bahagyang nanlabo habang binabasa ang mga malulupit na komento ng mga taong hindi naman siya kilala. Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan. 3 taon siyang nanahimik. 3 taon niyang piniling maging anino. Ngunit sa isang pagkakamali ni Rafael at sa kamalasan ng isang marites, ang kanyang dangal ay naging isang pampublikong libangan. Huwag kang tumayo dyan na parang biktima, Trina. Dagdag ni Beatrice habang humihigop ng kape. Dahil sa video na iyan, kailangang maglinis ni Rafael ng pangalan sa harap ng mga investors. Kaya imbes na magdrama ka, dalian mo ang pagkilos. Ang dumi-dumi pa ng sala mula kagabi. Simulan mo nang mag-mop at siguraduhin mong walang matitirang amoy ng alak sa carpet. Hindi kumibo si Trina. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Beatrice at inabot ito pabalik. Sa bawat hakbang niya patungo sa kusina upang kuhanin ang mga gamit panlinis, nararamdaman niya ang matitinding tingin ng mga katulong na dati ay tinutulungan niya, ngunit ngayon ay tila naiilang na rin sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng fiesta kagabi. Nang dumatay ang gabi, pumasok si Rafael sa kanilang silid. Hindi ito ang asawang hihingi ng paumanhin. Sa halip, ibinalibag ni Rafael ang kanyang suit sa kama at matalim na tumingin kay Trina. Sana kasi, Trina, inayos mo ang sarili mo. Sabi ko naman sa iyo, first impressions matter. You look so cheap, kaya tuloy akala nila talaga ay katulong ka. Hindi mo ba naisip ang epekto nito sa career ko? Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga pako na isa-isang itinitarak sa kanilang kasal. Ako pa ang may kasalanan, Rafael. Ikaw ang nagpakilala sa akin na kasambahay. Pabulong na sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pait. Dahil iyon ang kailangan nating gawin para hindi ako mapahiya. Pero look at what happened. People are calling me a liar. Sana man lang ay nag-ayos ka, hindi yung mukha kang galing sa palengke. Don't blame me for your own lack of class. Ang malamig na pag-iwas ng tingin ni Rafael pagkatapos niyang mag-gaslight ay tila ang huling tula kay Trina sa gilid ng bangin. Ito ang kanyang habang nagpapalit ng damit si Rafael. Dahan-dahang lumapit si Trina sa bintana at tiningnan ang madilim na hardin. Hinaplos niya ang kanyang wedding ring, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang hapdi. Mayroon ng isang uri ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init, ay tuluyan ng namatay sa gitna ng kahihiyan. Eksaktong nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero.
Senyora Trina, handa na ang mga dokumento para sa La Cuesta Freight Holdings. Kailangan na lamang ang inyong lagda upang simulan ang buyout. Attorney Santos ito, isang manipis at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Trina, ngunit mabilis din itong nawala nang marinig niya ang usapan sa labas ng kanilang silid. Ang boses ni Doña Benigna at ni Rafael ay narinig niyang nagbubulungan sa pasilyo. Rafael, kailangan nating kumuha ng pondo. Ang mga investors ay nagbabanta ng umatras dahil sa iskandalong ito. Ani Doña Benigna sa isang pabulong na tono na puno ng desperasyon. Ang mga gamit ni Trina, yung mga alahas na dinala niya mula sa probinsya, pati yung mga lupang nakapangalan sa kanya. Kailangang ibenta na natin ang mga iyon. Wala naman siyang magagawa. Asawa mo siya. Obligasyon niyang isalba ang pamilya Montemayor. I know, Mom. Kakausapin ko siya bukas. I'll make her sign the papers. Akala niya siguro ay libre ang tumira sa bahay na ito pagkatapos ng duming idinulot niya. Sagot ni Rafael na may kasamang malupit na halakhak. Napakapit si Trina sa kurtina hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang mga gamit na sinasabi nila ay ang mga huling alaala ng kanyang ama. Mga hiyas na hindi lamang basta mahal, kundi simbolo ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang balak nilang pagnanakaw sa kanya ang naging huling pako sa kabaong ng kanyang pasensya. Ang bawat alikabok sa lamesang ito ay katumbas ng bawat kasinungalingang itinago ninyo sa akin, Rafael. At sisiguraduhin kong sa paglilinis ko walang matitirang bakas ng inyong mapagkunwaring karangyaan. Ang kaisipang ito ang nagsilbing lakas ni Trina habang hawak ang basahan at dahan-dahang pinupunasan ang madilim na kahoy ng lamesa sa opisina ni Rafael. Sa paningin ng pamilya Montemayor, siya ay isang asawang walang silbi na ginagawa na lamang tagalinis upang makabawi sa kahihiyang idinulot niya. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, ang mga mata ni Trina ay tila mga scanner na masusing binabasa ang bawat dokumentong nakakalat. Dahil sa kanyang dugong La Cuesta, ang sining ng logistics at accounting ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hindi nagtagal, nakita niya ang hinahanap. Isang makapal na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang dyaryo. Sa pagbukas niya nito, tumambad ang mga peking invoices, mga kontratang walang pirma ng lehitimong kliyente, at ang listahan ng mga utang na umaabot na sa daan-daang milyong piso. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Rafael ay isang turing ginto na ang pundasyon ay bulok at unti-unti nang gumuho. Eksaktong narinig ni Trina ang mahihinang yabag mula sa pasilyo. Mabilis niyang ibinalik ang folder at nagkunwaring abala sa pagpupunas ng bintana. Pumasok si Beatriz. Ang muka ay puno ng pagkainis habang tinitingnan ang paligid. Hayan, Trina, siguraduhin mong kuminang ang bawat sulok. Anyway, nasaan na yung jewelry box mo sa kwarto? Sabi ni Mom, ipapahiram mo raw sa akin yung kwintas na galing sa lola mo para sa pictorial ko bukas. Ang daling utos ni Beatriz na tila ba humihingi lamang ng basahan. Alam ni Trina na hindi iyon hiram. Iyon ay pagnanakaw sa harapang paraan. Ngunit isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa loob ng kanyang puso. Nasa itaas na latsi ng vanity ko, Beatriz. Kunin mo na lang. Mahinahong sagot ni Trina. Pinanood niya ang pag-alis ni Beatriz ng may lihim na kagalakan. Hindi alam ng kanyang emchong na ang lahat ng alahas na iniwan niya sa kwartong iyon ay mga dekalidad na replikas lamang. Mga peking hiyas na sadyang inihanda ni Trina para sa ganitong pagkakataon. Ang mga tunay na La Cuesta heirlooms ay ligtas na nakatago sa isang vault sa Makati na tanging siya lamang
ang may alam ng code. Hinayaan niyang magpakasasa ang pamilya Montemayor sa mga peking bagay gaya ng pagpapakasasa nila sa kanilang peking buhay. Nang dumatay ang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Trina na lumabas ng mansyon. Pupunta lang po ako sa palengke upang bumili ng mga sariwang pampalasa para sa hapunan. Paalam niya kay Doña Benigna. Pinayagan siya ng matanda. Iniisip na ito ay isa na namang pagkakataon upang pagtrabahuhin ang aliping manugang. Ito ang kanyang pagdating sa isang tahimik na kanto malayo sa mansyon. Pumasok si Trina sa loob ng isang pampublikong banyo. Mabilis niyang inalis ang kanyang kupas na t-shirt at pinalitan ito ng isang asul na blusa na gawa sa mamahaling seda na itinago niya sa loob ng basket. Inayos niya ang kanyang buhok. Dahan-dahang inalis ang pagkakapusod nito at hinayaang humalik ang hangin sa kanyang mga balikat. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pagtitiis. Ang babaeng nasa salamin ay hindi si Trina Montemayor, kundi si Trinidad La Cuesta. Paglabas niya ng gusali, isang itim na luxury car, isang Mercedes Maybach, ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay bumaba ng walang ingay at bumulaga ang muka ni Attorney Santos. Senyora, handa na ang lahat. Ang 40% ng shares ng kumpanya ni Rafael ay nasa ilalim na ng pangalan ng La Cuesta Freight Holdings. Isang pirma nyo na lang at kayo na ang magpapatakbo sa kanila. Ang ulat ng abogado ng may matinding paggalang. Huwag pa, attorney. Hayaan nating isipin ni Rafael na siya ang hari hanggang sa huling sandali. Gusto kong panoorin ang mukha niya kapag nalaman niyang ang taong tinawag niyang katulong ang siyang may-ari ng kanyang hininga. Ang malamig na sagot ni Trina habang tinatanggap ang panulat. Ngunit ang hindi alam ni Trina, sa kabilang panig ng kalsada ay naroroon si Beatriz. Nakatago ito sa likod ng isang poste. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa kanyang sister-in-law na nakasakay sa isang sasakyang hindi kayang bilhin ng buong pamilya Montemayor. Nakita ni Beatriz ang bawat kislap ng awtoridad sa mukha ni Trina. Isang imahe na hinding-hindi niya malilimutan. Naramdaman ni Beatriz ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mabilis na kinukuha ang kanyang telepono. Rafael, kailangan mong makita ito. Hindi si Trina ang akala nating lahat. Ang pabulong niyang sabi sa telepono. Habang ang sasakyan ni Trina ay dahan-dahang umandar at naglaho sa gitna ng trapiko ng Maynila. Huwag mong kalimutan kung bakit ka nagtatago sa ilalim ng basahang iyon, Trina. Dahil ang dumi ng nakaraan ay hindi nalilinis ng sabon at tubig, kundi ng kapangyarihan. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Trina habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na pasilyo ng isang lumang mansyon sa Forbes Park. Malayo ito sa ingay at pangungutya sa mansyon ng mga Montemayor. Dito, ang bawat gamit ay amoy ng lumang pera, seryoso at puno ng mga lihim. Ang nagsalita ay si Senyora Pasita La Cuesta, ang kapatid ng kanyang ama na matagal nang itinuring na itim na tupa ng pamilya. Napatigil si Trina sa harap ng isang malaking painting ng kanyang yumaong ama, si Don Eduardo La Cuesta. Naalala niya ang dahilan kung bakit niya piniling magtago. 3 taon na ang nakalilipas bago pumanaw ang kanyang ama. Nalaman ni Trina ang tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanila na tanging yaman lamang ang hangad. Trina, maghanap ka ng lalaking mamahalin ka kahit wala kang dalang kaban ng ginto.
ang huling bilin nito. At nahanap niya si Rafael. Akala niya ay nahanap na niya ang kanyang santuwaryo. Ngunit ang akala niyang langit ay naging isang marangyang impyerno. Tita Pachita, bakit niyo ako ipinatawag? Mahinahong tanong ni Trina. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Humarap sa kanya si Pasita. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang mukha nito ay puno ng mga lamat ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas gaya ng isang agila. Look at you, Trinidad. Ang nag-iisang tagapagmana ng La Cuesta Freight Holdings. Nagbumukhang labandera dahil sa pag-ibig? How pathetic. Nakita ko ang viral video mo. I watched how that Montemayor boy treated you like garbage. Naramdaman ni Trina ang pait sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang ama sa painting. Sa bawat haplos, tila dahan-dahang bumabalik ang init sa kanyang mga ugat. Ang pangalang La Cuesta ay hindi lamang isang label. Ito ay isang tungkulin na matagal na niyang tinalikuran. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo, tita. Ginagawa ko ito para sa dangal ng papa. Sagot ni Trina. Tumawa ng mapait si Pasita. Danggal? My dear, ang mga Montemayor ay walang alam sa dangal. Noong bata pa ang iyong ama, ang pamilyang iyan ang sumubok na pabagsakin kami sa pamamagitan ng pananabutahe sa aming mga barko. At ngayon, ang anak nila ay muling ginagawa iyon sa iyo. This is not just about business anymore, Trina. This is blood debt. Dahan-dahang inilapag ni Pachita ang isang itim na folder sa lamesang gawa sa mahogany. I have been working in the shadows. I am the one buying the small debts of Rafael's company. But I need your signature to execute the final blow. I want to see Doña Benigna begging on the streets. I want to see Rafael behind bars for the fraud he committed. Pero kailangan kong malaman, handa ka na bang maging isang La Cuesta muli? O mananatili ka na lamang nakasambahay sa puso mo? Naramdaman ni Trina ang bigat ng desisyon. Ang mitiin niya ay katarungan. Ngunit ang nakikita niya sa mga mata ni Pasita ay ang pagnanais na sunugin ang lahat, pati na ang mga taong walang kinalaman. Ito ang mist of distrust. Alam ni Trina na ginagamit lamang siya ni Pasita para sa sarili nitong paghihiganti. Ngunit si Pasita lamang ang may hawak ng mga dokumentong tuluyang wawasak sa mga Montemayor. I will think about it. Pabulong na sabi ni Trina habang tinititigan ang folder. Huwag kang magtagal sa pag-iisip, Trinidad. Babala ni Pasita habang dahan-dahang naglalakad palayo. Ang tunog ng kanyang baston ay tila isang regular na pintig ng isang nagbabadyang sakuna. Dahil ang asawa mo, sa sandaling malaman niya kung sino ka talaga, ay hindi ka yayakapin. Kakainin ka niya ng buhay para lang maisalba ang sarili niya. Nang makabalik si Trina sa mansyon ng mga Montemayor, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit pag-akyat niya sa hagdanan, nakita niya si Beatriz na nakatayo sa tapat ng kanyang kwarto. May hawak na isang piraso ng papel. Ang mukha nito ay maputla, tila nakakita ng multo. Trina, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Beatriz. Itinaas niya ang papel. Ito ang business card ng La Cuesta Freight Holdings na hindi sinasadyang naiwan ni Trina sa kanyang bulsa matapos ang paglalaba. Naramdaman ni Trina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang anino ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay na ito. Isang maling galaw. At ang lahat ng kanyang pinaplano ay maaaring sumabog bago pa man dumating ang tamang panahon. Wala ka nang ibang silbi sa bahay na ito kundi ang maglinis. Kaya siguro naman
ay maaari mo kaming tulungan sa huling pagkakataon. Mamalimos ka sa iyong mga kamag-anak sa probinsya, Trina. Gawin mo iyan para sa asawa mo. Ang boses ni Doña Benigna ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan na humahaplos sa pandinig ni Trina. Nakaupo ang matanda sa kanyang kama na gawa sa inukit na narra. Pinaliligiran ng amoy ng mamahaling insenso at mga rosaryo. Ngunit sa likod ng kanyang banal na anyo, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay punong-puno ng lason. Mama, wala po silang ganun kalaking halaga. Pabulong na sagot ni Trina, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko sa sahig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagtitimpi na huwag isampal sa matanda ang katotohanang siya ang may hawak ng kanilang kapalaran. Huwag kang magsinungaling sa akin, Trina. Isang pamilya ng mga magsasaka at negosyante sa lupa ang pinanggalingan mo, diba? Kahit ilang milyong piso lang ay malaking tulong na iyon para isalba ang kumpanya ni Rafael. Patuloy ni Benigna, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namumula sa desperasyon. Dapat ay maging pasasalamat mo pa ito. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka hanggang ngayon ay nag-aararo ka pa rin sa putikan. Napakapalad mo na dinala ka namin dito sa Maynila at binigyan ng marangyang buhay. Kahit na wala kang kahit anong maipagmamalaki, kundi ang iyong mukha. Ito ang sukdulan ng gaslighting. Pilit na ipinamumukha ni Benigna na si Trina ang may utang na loob, habang ang katotohanan ay ang pamilya Montemayor, ang unti-unting lumulunod sa kanya sa kahihiyan. Naramdaman ni Trina ang tuyong bara sa kanyang lalamunan. Bawat marangyang bagay sa silid na iyon, ang mga alahas na suot ni Benigna, ang mga silk na kurtina, ay tila mga aninong sumasakal sa kanyang pagkatao. Ito ang kanyang... Habang naglalagay si Trina ng mainit na tsaa sa tasa ng kanyang biyenan, nakita niya ang sariling refleksyon sa pilak na pitsel. Ang babaeng naroon ay hindi na ang maamong manugang na laging umiiyak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim na ng kristal. Dahan-dahan niyang dinukot ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Siniguradong nakatago ito sa likod ng pitsel habang pinipindot ang record. Kailangan ko lang naman bawiin ang mga talo ko sa kasino noong nakaraang buwan bago malaman ni Rafael ang tungkol sa pondo ng foundation. Pag-amin ni Benigna sa sarili, tila nakalimot na may tao sa kanyang harap dahil sa tindi ng kanyang sariling problema. Ang batang iyon, masyadong seryoso sa negosyo. Hindi niya alam na ang pondo ng kumpanya ang ginagamit ko pambayad sa aking mga utang sa sugal. Kaya Trina, siguraduhin mong makakakuha ka ng pera sa mga kamag-anak mo kung ayaw mong palayasin kita rito ng walang dala. Ang bawat salita ng matanda ay malinaw na naitala sa telepono ni Trina. Isang matinding kagalakan na may halong pait ang bumalot sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang isa sa mga pako na magsasara sa kabaongang dangal ni Doña Benigna. Susubukan ko po, Mama. Pabulong na sagot ni Trina habang dahan-dahang inililigpit ang mga gamit. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, ang pinto ay marahas na bumukas. Pumasok si Beatrice. Ang mukha ay balot ng matinding galit at pagtataka. Hawak niya ang business card ng La Cuesta Freight Holdings na nakuha niya mula sa laundry basket ni Trina. Ma'am, Rafael, kailangan niyo itong tignan. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng hinala
at tagumpay. Naguhugas lang ako ng damit nang makuha ko ito sa bulsa ni Trina. La Cuesta Freight Holdings, ang pinakamalaking kalaban ng kumpanya natin. Trina, anong ginagawa nito sa iyo? Nakikipagsabuatan ka ba sa mga La Cuesta para pabagsakin kami? Naramdaman ni Trina ang mabilis na pag-ikot ng mundo. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok na sa kanya. Tila mga buwitring handang sumakmal. Ang lihim na 3 taon niyang iningatan ay tila isang marupok na baso na sa isang saglit lamang ay maaari nang mabasag at humiwa sa kanyang sariling balat. Huwag mong subukang lokohin ang pamilyang ito, Trina. Isang hamak na tagalinis ka lang. Kaya paanong napunta sa bulsa mo ang card ng pinakamalaking kalaban ng kumpanya ni Rafael? Ang tinig ni Beatriz ay tila isang matalim na karayom na pilit itinusok sa katahimikan ng silid ni Doña Benigna. Nakatayo si Trina sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumalamig sa kabila ng init ng tsaa na nasa harap niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa halip na manginig, isang kakaibang kalmado ang lumukob sa kanyang pagkatao. Alam niyang dumating na ang sandaling kailangan niyang gamitin ang kanyang katalinuhan sa halip na ang kanyang pagtitiis. Eksaktong pumasok si Rafael sa silid. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod mula sa opisina. Nang makita ang hawak na card ni Beatriz, agad na kumunot ang kanyang noo. "What is going on here? Beatriz, bakit ka sumisigaw?" Ang tanong ni Rafael nang may halong iritasyon. "Kuya, look at this. Nakuha ko ito sa gamit ni Trina. La Cuesta Freight Holdings. Baka kaya tayo nalulugi dahil may espiya sa loob ng mismong bahay natin." Ang paratang ni Beatriz, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa tuwa dahil sa wakas ay mayroon na siyang dahilan upang tuluyang mapatalsik ang kanyang sister-in-law. Tiningnan ni Rafael ang card. Pagkatapos ay tumingin siya kay Trina nang may pagkadiri sa halip na pagdududa. "Trina, anong kalokohan ito? Saan mo nakuha ito?" Dahan-dahang huminga ng malalim si Trina. "Nakuha ko po iyan sa sahig ng lobby noong huling beses na dinalhan ko kayo ng tanghalian sa opisina, Rafael. Inisip ko na baka mahalaga ito kaya itinago ko muna sa bulsa ko. Nakalimutan ko lang na ilabas bago ko labhan ang damit ko." Ang mahinahon at swabing pagsisinungaling ni Trina. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Rafael habang itinatapon ang card sa basurahan. "See, I told you, Beatriz. She's too provinciana to even know what that company is. Akala niya siguro ay ticket iyan sa loto. Huwag mo nang bigyan ng importansya ang gawaing bahay ng isang taong hindi naman marunong mag-isip." Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga pako na itinitarak sa sarili niyang kabaong. Ngunit para kay Trina, ito ang kanyang naging pagkakataon upang makawala. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Si Beatriz, na may sariling agenda, ay hindi naniwala sa simpleng paliwanag ni Trina. Ang mist of distrust ay lalong kumapal sa pagitan ng dalawang babae sa bahay na iyon. Kinabukasan, habang nagpapanggap na pupunta sa palengke, hindi alam ni Trina na dahan-dahan siyang sinusundan ni Beatriz. Ang bawat liko ng tricycle na sinasakyan ni Trina ay masusing minamanmanan ng kanyang M-Chong mula sa loob ng isang itim na van. Nang huminto ang tricycle sa isang tago ngunit marangyang cafe sa Makati, mabilis na kumuha ng litrato si Beatriz. Nakita niya ang pagkikita ni Trina at Senyora Pasita La Cuesta. Bagaman malayo ang agwat, malinaw sa mga mata ni Beatriz ang seryosong usapan ng dalawa at ang pag-abot ni Pasita ng isang makapal na sobre
Nang makabalik si Trina sa mansyon, hinarang siya ni Beatrice sa madilim na bahagi ng kusina. "I saw you, Trina. I saw you meeting with that La Cuesta woman." Pabulong na banta ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. "I have photos. Kapag ipinakita ko ito kay Rafael, hindi ka lang palalayasin. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa corporate espionage." Ito ang sandaling hinihintay ni Trina, ang crucible of rivalry. Dahan-dahang inilapag ni Trina ang basket ng mga gulay. Ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Ang maamong mukha ay napalitan ng isang awtoridad na kailanman ay hindi pa nasasaksihan ni Beatrice. "Gawin mo, Beatrice. Ipakita mo ang mga litrato." Ang malamig na hamon ni Trina. "Pero bago mo gawin iyon, siguraduhin mo munang nabura mo na ang lahat ng digital footprints ng pagbebenta mo ng pondo at data ng kumpanya ni Rafael sa mga Psy Group noong nakaraang buwan. Alam ko ang bawat sentimong pumasok sa lihim mong account sa labas ng bansa. Isang pindot ko lang sa teleponong ito at hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa inyo, kundi ang kalayaan mo rin." Naputla si Beatrice. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot. Hindi niya inakala na ang babaeng inaakala nilang hanggang kusina lamang ay may kakayahang i-audit maging ang kanyang mga pinakatatagong lihim. Paanong... Ang tanging lumabas sa bibig ng dalaga. "Huwag mong laruin ang apoy kung ayaw mong matupok, Beatrice." Huling hirit ni Trina bago ito tuluyang lumakad palayo. Ngunit ang tensyon sa loob ng bahay ay biglang naputol ng isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa sala. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Rafael at ang kanyang desperadong boses ay umalingaw sa buong mansyon. The warehouse, ang main warehouse natin sa Manila Harbor. Nasusunog. Naramdaman ni Trina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang sunog na iyon ay hindi bahagi ng kanyang plano. Tiningnan niya si Beatrice na noon ay mas lalong namutla. Sa isang sandali, napagtanto ni Trina na may iba pang puwersang gumagalaw sa dilim. Mga puwersang maaaring sumira sa lahat. Bago pa man niya makamit ang kanyang katarungan, magsuot ka ng basahan, Trina. Ipakita mo sa lahat kung nasaan ang lugar mo habang sinusubukan kong isalba ang kumpanyang uwent-unting nilalamon ng malas dahil sa iyo. Ang boses ni Rafael ay tila isang marahas na dagundong na bumasag sa katahimikan ng kanilang silid. Inihagis niya sa harap ni Trina ang isang luma at may bahid ng mantsang uniporme ng katulong. Isang unipormeng mas masahol pa sa suot ng mga totoong kasambahay sa mansyon. Kahit na nasusunog ang kanilang main warehouse at nasa bingit ng pagkabangkarote ang kumpanya, mas pinili ni Rafael at ni Doña Benigna na ituloy ang tradisyonal na grand fiesta ng pamilya Montemayor. Para sa kanila, mas mahalaga ang hiya sa harap ng lipunan kaysa sa katotohanan ng kanilang pagbagsak. Naramdaman ni Trina ang tuyong bara sa kanyang lalamunan habang nakatitig sa maruming tela sa sahig. Ito na ang huling hirit ng isang lalaking nalulunod. Ang tapakan ang dangal ng asawa upang maramdaman niyang may kapangyarihan pa rin siya. Tumingin si Trina kay Rafael at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang lalaking minahal niya. Tanging isang maliit at kaawa-awang anino na lamang ang nasa harap niya. Isusuot ko ito, Rafael. Mahinahong sabi ni Trina. Ang boses ay kasing lamig ng hanging bumabalot sa gabi. Pero siguraduhin mong nakatitig ka ng maigi sa akin mamaya. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang bersyong ito ng pagkatao ko. Sa labas ng mansyon, ang ingay ng banda at ang tawanan
ng mga makapangyarihang bisita ay pumapaibabaw sa amoy ng mga mamahaling putahe. Ang buong hardin ay naliliwanagan ng mga makukulay na bumbilya, tila nagbubulag-bulagan sa krisis na kinakaharap ng pamilya. Nakatayo si Aling Shoni sa isang sulok. Nakatutok ang kanyang cellphone sa direksyon ni Trina na noon ay dahan-dahang lumalabas, bitbit ang isang malaking tray ng pampagana. Ayan na mga kamarites, panoorin niyo ang asawa ng isang Montemayor. Mukhang basahang pinunasan sa sahig. Pabulong na, sabi ni Aling Shoni sa kanyang livestream. Ganyan pala ang parusa kapag probinsyana ka na pilit sumasawsaw sa yaman ng iba. Maging katulong ka hanggang sa huli. Ang bawat hakbang ni Trina sa damuhan ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang ilan ay hayagang tumatawa habang tinitingnan ang kanyang maruming uniforme. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, naroon ang bawat pag-abot niya ng baso sa mga bisita ay may dalang dignidad na hindi kayang pantayan ng kahit anong mamahaling terno. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Mayroon itong ningning ng isang reynang naghihintay na lamang ng tamang sandali upang bawiin ang kanyang trono. Trina, dalyan mo ang pagsisilbi. May darating na importanteng tao, kailangang malinis ang bawat lamesa. Sigaw ni Doña Benigna mula sa entablado. Pilit na ipinapamukha sa lahat ang kanyang dominance. Sa gitna ng katuwaan, biglang dumatay ang isang kakaibang katahimikan nang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakapormal na suit sa loob ng mansyon. Hindi sila mga bisita. Sila ay mga legal representatives na pinangungunahan ni Attorney Santos. Mabilis na lumapit si Rafael sa kanila. Iniisip na ito na ang tulong na hinihintay niya mula sa kanyang mga investors. Attorney Santos, sakto ang dating niyo. Handa na ba ang pondo para sa aming recovery? Masayang tanong ni Rafael. Pilit na itinatago ang kaba sa harap ng mga bisita, ngunit hindi ngumiti ang abogado. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang briefcase. Mr. Montemayor, hindi kami naparito para mag-invest. Naparito kami para ihatid ang formal na abiso. Simula sa oras na ito, ang Montemayor Logistics at ang lahat ng ari-arian nito, kabilang ang mansyong ito, ay formal nang binili ng isang undisclosed majority shareholder ng La Cuesta Freight Holdings. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rafael at Doña Benigna. Ang mga basong hawak ng mga bisita ay tila naging bato sa tindi ng gulat. Ang livestream ni Aling Shoni ay biglang napuno ng mga gulat na emoji. Ano? La Cuesta, hindi maari. Hindi kami magbebenta. Hiyaw ni Benigna. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng takot. Huli na ang lahat, senyora. Malamig na tugon ni Attorney Santos. Ang buyout ay selyado na. At ang bagong may-ari ay papunta na rito upang kuhanin ang susi ng bahay na ito. Naramdaman ni Trina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Habang nakatingin sa papalayong sasakyan sa labas ng gate, alam niyang ito na ang hudyat. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang malamig na bulong mula sa kanyang likuran ang nagpalingon sa kanya. Akala mo ba ay ikaw ang panalo, Trinidad? Ito ang boses ni Beatrice na sa kabila ng gulo ay may hawak na isang itim na folder. Nakausap ko si Pasita. Alam ko ang ginagawa mo. At bago ka pa man makaupo sa tronong iyan, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo. Dahil ang pirma na kailangan mo para sa huling transaksyon, hawak ko na. Napatitig si Trina sa folder na hawak ni Beatrice. Ang dokumentong iyon, ang tanging bagay na magpapatunay ng kanyang ganap na pagmamay-ari
sa bawat sentimo ng mga lakwesta. Kung mapunta ito sa maling kamay, ang 3 taon niyang pagtitiis ay magiging abo na parang ang nasunog nilang warehouse. Ang kaisa-isang hiling ko lang sa iyo, Rafael, ay huwag mong kalimutan ang gabing ito. Ang gabi, kung kailan pinili mong itapon ang babaeng naging tanging sandigan mo. Sa gitna ng unos, ang boses ni Trina ay halos pabulong na lamang. Ngunit ang tindi ng pait nito ay sapat na upang lamunin ang ingay ng mga nagkakagulong bisita sa paligid. Nakatayo siya sa gitna ng hardin. Ang maruming uniforme ng katulong ay basang-basa na dahil sa biglang pagbuhos ng ulan. Sa harap niya, si Rafael ay tila isang baliw na humahalakhak habang hawak ang baso ng alak. Hindi pa rin lubos na matanggap na ang kanyang kumpanya ay wala na sa kanyang mga kamay. Investor, isang lakwesta ang bumili sa amin? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Attorney Santos. Sino? Nasaan ang duwag na iyon? Bakit hindi siya magpakita rito? Eksaktong bumukas ang gate ng mansyon at pumasok ang isang itim na sasakyan. Mula rito ay bumaba si Senyora Pasita Lacuesta. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa kabila ng dilim. Mabilis na lumapit si Beatrice sa kanya. Bitbit ang itim na folder na tila ba ito ang kanyang gintong tiket patungo sa kaligtasan. Tita Pachita, salamat at dumating kayo. Hingal na sabi ni Beatrice. Nandito na ang lahat ng kailangan nyo. Alam ko na ang totoo. Ang katulong na ito, si Trina. Siya ang nagtangkang agawin ang kumpanya ni na Kuya Rafael sa ilalim ng pangalan ninyo. Pero dahil hawak ko ang huling pirma ng merger, kayo na ang may-ari ng lahat, diba? Naramdaman ni Trina ang matinding kaba. Tumingin siya kay Pasita, naghahanap ng kahit katiting na anino ng katapatan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang tiyahin ay ang kislap ng pagkagahaman. Dahan-dahang kinuha ni Pasita ang folder mula kay Beatrice at binuksan ito. Trinidad, Trinidad. Napakabait mo talagang bata. Malamig na wika ni Pasita habang tinititigan si Trina. Ginamit mo ang talino mo para hanapin ang lahat ng butas sa kumpanya ng mga Montemayor. At dahil sa iyo, nakuha ko ang lahat ng walang kahirap-hirap. Pero nagkamali ka sa isang bagay. Ang akala mo ay tutulungan kita para mabawi ang dangal mo. No, my dear. I used you just like how these people used you. Ngayon, ako na ang may-ari ng Lacuesta Freight Holdings at ng Montemayor Logistics. At ikaw, wala ka ng silbi sa akin. Ang bawat salita ni Pasita ay tila isang saksak sa likuran ni Trina. Ito ang sacrifice dilemma. Ang sandaling napagtanto ni Trina na sa paghahangad niyang makamit ang katarungan, nabulag siya sa tunay na anyo ng sarili niyang kadugo. Ang 3 taon niyang pagtitiis ay tila naging isang malaking biro. Anong ibig mong sabihin, Pasita? Sabat ni Doña Benigna na noon ay pilit na itinatayo ang sarili sa gitna ng ulan. Sinasabi mo bang ang katulong na iyan ay isang lakwesta? Ang asawa ng anak ko ay ang tagapagmana ng pinakamalaking kalaban namin. Hindi na siya tagapagmana, Benigna. Tumatawang sagot ni Pasita. Dahil ang lahat ng assets niya ay dahan-dahan ko nang nailipat sa pangalan ko habang abala siya sa paglilinis ng inidoro ninyo. She is now officially a nobody. Lumingon si Doña Benigna kay Trina. Ang mukha ng matanda ay namula sa tindi ng galit na nahahaluan ng kahihiyan. Ikaw na ahas ka
kaya pala malas ang pumasok sa bahay na ito dahil sa iyo. Sa isang marahas na pagkilos, kinuha ni Benigna ang tray ng mga pagkain sa malapit at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa paanan ni Trina. Lumayas ka rito. Ngayon din. Hiyaw ni Benigna. Diyan ka sa ulan nararapat. Huwag na huwag mo nang itatapak ang marumi mong paa sa mansyong ito kahit kailan. Rafael, itapon mo ang babaeng iyan sa labas. Tumingin si Trina kay Rafael. Umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay makita niya ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Rafael. Sa tindi ng kahihiyan at pagkalugi, mas pinili ni Rafael na isisi ang lahat kay Trina sa halip na harapin ang sarili niyang mga pagkakamali. Go, Trina. You ruined my life. Malamig na sabi ni Rafael nang hindi man lang siya nililingon. Ito ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa gitna ng malakas na ulan, marahas na hinila ng mga gwardiya si Trina patungo sa malaking gate ng mansyon. Naririnig niya ang malakas na tawa ni Beatrice at ang mga mapanirang hirit ni Aling Shuni na patuloy pa rin sa pag-livestream. Nang marating nila ang kalsada, walang seremonyang itinulak si Trina palabas. Dahilan upang mapaluhod siya sa basang semento. Ang tunog ng pagsasara ng dambuhalang gate ng mansyon ay umalingaw sa buong subdibisyon. Lapat na lapat ang bakal, tila isang hatol na wala nang balikan. Naiwan si Trina sa gitna ng madilim na kalsada. Suot ang maruming uniforme, walang pera at walang matutuluyan. Ngunit sa kabila ng lamig ng ulan at hapdi ng pagkatalo, naroon ang kanyang. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa huling bakas ng pangalang Montemayor. Wala na ang maskara. Wala na ang kasinungalingan. Maaring nakuha ni Pasita ang yaman, ngunit nakalimutan nito ang isang mahalagang bagay. Si Trina ang nag-iisang nakakaalam ng bawat sikreto ng La Cuesta Freight Holdings na hindi nakasulat sa papel. Isang matandang boses mula sa dilim ang biglang narinig ni Trina. Iya, halika rito sa silong. Kanina pa kita hinihintay. Nang lumingon si Trina, nakita niya ang isang aninong nakatayo sa ilalim ng isang lumang puno sa gilid ng kalsada. Ito si Lola Karing, ang dating tagapagluto sa mansyon ng mga La Cuesta. Noong bata pa siya, ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ang huling testamento ng kanyang ama na hindi kailanman nahanap ni Pasita. Iha, huwag mong hayaang lunurin ng ulan ang iyong pag-asa. Ang sugat na likha ng pagkakatraidor ay hindi hilom ng luha, kundi ng pagtayo ng mas matatag kaysa sa kahapon. Ang malambing na tinig ni Lola Karing ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Trina. Naroroon sila sa loob ng isang maliit at payak na bahay sa dulo ng isang tahimik na eskinita sa lungsod. Malayo ang amoy ng bahay na ito sa mansyon ng mga Montemayor na laging amoy ng mamahaling insenso at pagkukunwari. Dito, ang hangin ay may halimuyak ng bagong saing na kanin, piniritong tuyo at barakong kape. Mga amoy na nagpapaalala kay Trina sa tunay na kahulugan ng tahanan. Dahan-dahang hinaplos ni Lola Karing ang basang buhok ni Trina habang nakaupo ang dalaga sa isang lumang bangkito. 3 taon kang nagbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig, Trinidad. Hinayaan mong gawin silang Panginoon ng iyong buhay, habang ang sarili mong pangalan ay dahan-dahan nilang ibinabaon sa limot. Ngunit ang dugo ng isang La Cuesta ay hindi basta-basta natutuyo. Naramdaman ni Trina ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa katotohanang 10 ng kanyang mga kadugo ay tinalikuran siya.
Lola, nakuha ni Tita Pasita ang lahat. Ang bawat pirma ko, ang bawat dokumentong iningatan ko. Lahat ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Wala na akong mukhang ihaharap kay Papa. Ngumiti si Lola Karing, isang ngiti na puno ng misteryo at katapatan. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa ilalim ng kanyang higaan. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Kinalawang na sa tagal ng panahon, ngunit nananatiling matibay ang trangka nito. Bago pumanaw ang iyong ama, tinawagan niya ako. Pabulong na kwento ng matanda habang binubuksan ang kahon. Alam ni Don Eduardo na ang kanyang kapatid na si Pasita ay may pusong kasing itim ng uling. Alam niya na darating ang araw na gagamitin ni Pasita ang iyong kabutihan laban sa iyo. Kaya binuo niya ang isang huling testamento, isang codicil na hindi kailanman nalaman ng kahit sino, maliban sa akin at sa isang tapat na abogado sa Makati. Namilog ang mga mata ni Trina nang ilabas ni Lola Karing ang isang piraso ng papel na may selyo ng notaryo at ang pamilyar na lagda ng kanyang ama. Ito ang huling dokumentong nagpapawalang bisa sa anumang transfer of assets na naganap ng walang pahintulot ng isang itinalagang trustee. At ang trustee na iyon, walang iba kundi si Trina mismo. Sa sandaling marating niya ang 3 taon ng kanyang kasal, isang huling regalo ng proteksyon mula sa kanyang ama. Napasandal si Trina sa balikat ni Lola Karing at doon ay umiyak siya ng walang humpay. Hindi ito ang iyak ng isang biktima, kundi ang iyak ng isang anak na sa wakas ay naramdaman ang proteksyon ng kanyang yumaong magulang mula sa kabilang buhay. Sa bawat hikbi niya, tila dahan-dahang natutuklap ang maruming uniforme ng katulong na suot niya. Inilalabas ang tunay na Trinidad La Cuesta. Lumipas ang ilang araw ng pagtitipon ng lakas. Sa tulong ni Attorney Santos, na lihim palang nakikipag-ugnayan kay Lola Karing, muling nakuha ni Trina ang kontrol sa kanyang mga legal na account. Ang bawat gabi ay ginugol niya sa pag-aaral ng mga bagong records ng kumpanya. Nalaman niyang si Pasita, sa tindi ng pagmamadali nitong angkinin ang lahat, ay nakagawa ng mga malalaking pagkakamali sa pagsasanib ng mga dokumento. Mga pagkakamaling magsisilbing bitag para sa sarili nitong pagbagsak. Handa ka na ba, Iha? Tanong ni Attorney Santos habang iniaabot kay Trina ang isang formal na imbitasyon. Tiningnan ni Trina ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang maamong mukha na laging nakayuko. Ang buhok niya ay maayos na nakapusot. Ang kanyang mga mata ay may talim na hindi kayang tapatan ng anumang hiyas. At suot niya ang isang formal na puting suit, simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa abo ng pagtataksil. Higit pa sa handa, Attorney. Malamig na sagot ni Trina. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang katulong na itinapon nila sa ulan ang siyang magsasara ng pinto ng kanilang marangyang mundo. Nang dumatay ang hapon ng susunod na linggo, lahat ng mga shareholders ng Montemayor Logistics at La Cuesta Freight Holdings ay nakatanggap ng isang urgent notice para sa isang shareholders meeting sa pinakamalaking hotel sa Bonifacio Global City. Nakasulat sa agenda, the formal introduction of the new majority owner. Habang ang mga Montemayor ay abala sa paghahanda, iniisip na ito na ang sandali ng kanilang muling pag-akyat sa kapangyarihan sa ilalim ni Pasita. Hindi nila alam na ang bagyong parating ay hindi nanggagaling sa langit, kundi mula sa isang babaeng matagal na nilang minaliit
Ang hangin sa loob ng marangyang conference room ng Shangri-La Fort ay amoy ng tagumpay at mamahaling katad. Nakasuot si Rafael ng kanyang pinakamahal na suit, isang itim na Armani na binili pa niya gamit ang huling pondo ng kumpanya. Umaasang ito na ang araw ng kanyang muling pagbangon. Sa tabi niya, si Doña Benigna ay tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Mayabang na iwinawagayway ang kanyang pamaypay habang tinitingnan ng mababa ang ibang mga maliliit na shareholders. Ma'am, this is it. Sa sandaling pumirma si Tita Pachita, babalik na ang lahat sa atin. We will show the world na hindi basta-basta matitibag ang mga Montemayor. Pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kayabangan. Siyempre, Rafael. At pagkatapos nito, sisiguraduhin nating hindi na makakabangon ang babaeng iyan. Pakasuhan mo siya ng pagnanakaw. I want her to rot in jail. Sagot ni Benigna na may kasamang malupit na ngiti. Eksaktong tumayo si Senyora Pachita sa podium. Bit-bit ang makapal na folder ng merger. Ladies and gentlemen, board members, today we witness the union of two giants. As the sole owner of La Cuesta Freight Holdings, I hereby declare the takeover of Montemayor Logistics. Ngunit bago pa man madampian ng panulat ni Pasita ang papel, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Walang anunsyo, walang maingay na musika, ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay tila nahigop ng presensya ng babaeng pumasok. Suot ang isang formal at eleganteng puting suit na lapat sa kanyang matikas na tindig. Pumasok si Trina. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkapagod. At ang kanyang bawat yabag sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa katahimikan ng silid. Kasunod niya si Attorney Santos at isang grupo ng mga armadong security detail na may suot na La Cuesta insignia na patingin si Rafael. At ang baso ng tubig na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Ang kasambahay na itinapon niya sa ulan 1 linggo na ang nakalilipas ay nakatayo ngayon sa harap niya. Mukhang isang reynang handang sumakop ng mundo. Trina, anong ginagawa mo rito? Security, bakit hinayaan niyong pumasok ang katulong na ito? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng gulat at kahihiyan. Hindi siya tiningnan ni Trina. Lumakad ang dalaga ng diretso patungo sa unahan, sa mismong tapat ni Pasita. Ipagpaumanhin niyo ang aking pagkaantala, Tita Pasita. Malamig na simula ni Trina. Ang boses ay pumailan lang sa buong ballroom ng may autoridad. Ngunit ang lagdang inilalagay mo sa dokumentong iyan ay walang saysay. Anong ibig mong sabihin, Trinidad? Umalis ka rito bago pa kita ipakaladkad. Galit na banta ni Pasita, ngunit mababakas ang kaba sa kanyang mga mata. Inilabas ni Attorney Santos ang huling testamento ni Don Eduardo La Cuesta. Sa ilalim ng huling kodisil ni Don Eduardo, ang lahat ng transfer of assets na ginawa ni Senyora Pachita La Cuesta sa nakaraang 3 taon ay deklaradong voidable kung hindi inaprubahan ng tunay na tagapagmana sa sandaling matapos ang kanyang vow of humility. At ang panahong iyon ay natapos na kagabi. Biglang bumukas ang higanting screen sa likod ng stage. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, kundi ang video ni Rafael habang ipinakikilala ang kanyang asawa bilang katulong. Ang recording ni Benigna
habang inaming ginagamit ang pondo ng kumpanya sa sugal. At ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagbebenta ni Beatrice ng data sa mga kalaban. Ang mga shareholders ay nagsimulang mag-ingay. Ang pagkamangha ay napalitan ng matinding galit. Tumingin si Trina kay Rafael, ang lalaking minaliit ang kanyang pagkatao. Rafael, tinawag mo akong kasambahay dahil ikinahihiya mo ang pinagmulan ko. Pabulong na sabi ni Trina, ngunit ang bawat salita ay parang sampal na tumatama sa mukha ng lalaki. Ngayon, tignan mo ang paligid mo. Ang kumpanyang kinatatayuan mo, ang damit na suot mo, pati ang hiningang kinukuha mo sa loob ng kwartong ito. Lahat ng iyan ay pag-aari ko. I am Trinidad Lacuesta, and as of this moment, you are officially unemployed and homeless. Naramdaman ni Rafael ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. At ang huling nakita niya bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig ay ang malamig at walang awang ngiti ng babaeng dati niyang tinatawag na probinsyana. Ang katahimikan sa loob ng boardroom matapos ang kaguluhan ay mas nakakabingi kaysa sa mga hiyawan kanina. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng takot at pagkabigla. Nakatayo si Trina sa gitna ng silid. Pinagmamasdan ang mga labi ng pamilyang minsang naghari-harian sa kanyang buhay. Ang mga gwardya ng Lacuesta ay matikas na nakabantay sa bawat pinto. Tila mga bantay ng isang bagong kabanata. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Beatrice Montemayor, isinasailalim ka sa aresto dahil sa corporate espionage at pagnanakaw ng data ng kumpanya. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Narinig ang kalansing ng mga posas habang dahan-dahang nilalagay ito sa mga pulso ni Beatrice. Ang mukha ng dalaga ay basang-basa ng luha. Ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay tuluyan ng gumuho. Kuya, Ma'am, tulungan niyo ako. Ang hiyaw niya, ngunit walang sinumang makakilos. Si Doña Benigna ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang pamaypay ay nalaglag na sa sahig at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang reyna ng mga Montemayor ay isa na lamang lupaypay na matanda na nawalan ng trono. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang dangal. Pinanood ni Trina ang kanyang biyenan na dahan-dahang inaalalayan palabas ng gusali, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang taong kailangan ng harapin ang mga utang na itinago sa dilim. Sa labas ng gusali, nagkakagulo ang mga reporter. Nakita ni Trina sa screen ng kanyang telepono ang livestream ni Aling Sione. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng pangungutya. Si Aling Sione ay humahagulgol sa harap ng kamera, humihingi ng tawad sa bawat maling balitang ipinakalat niya. Patawarin niyo po ako, Senyora Trina. Nagkamali po ako. Huwag niyo po kaming idemanda. Nagmamakaawa ako. Ang boses nito ay puno ng desperasyon. Isang marites na sa wakas ay nakaramdam ng tindi ng batas. Isang linggo ang lumipas. Natagpuan ni Trina si Rafael sa isang maliit at madilim na apartment sa labas ng lungsod. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng mansyong kinuha na ng bangko. Ang dating makinis na mukha ni Rafael ay puno na ng balbas. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog at ang suot niyang damit ay lukot-lukot na. Trina, dumating ka.
ang paus na tinig ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo. Sinubukan niyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsusumamo. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng yaman. Nabulag ako ng takot na mawala ang lahat. Mahal kita, Trina. Handa akong maging katulong mo. Basta't huwag mo lang akong iwan. Tiningnan siya ni Trina ng diretso sa mga mata. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang matinding awa na hinaluan ng laya. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesang puno ng alikabok. Hindi ko kailangan ng katulong, Rafael. At lalong hindi ko kailangan ng isang asawang tanging sa pera lamang may katapatan. Mahinahong sabi ni Trina. Narito ang divorce papers at ang huling dokumentong nagpapalaya sa iyo mula sa anumang utang sa kumpanya. Iyon ang huling regalong ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat sa aral na itinuro mo sa akin na ang pag-ibig na walang respeto ay isang malaking kasinungalingan. Hindi kumurap ang mga mata ni Trina habang pinapanood niyang dahan-dahang lagdaan ni Rafael ang mga papel. Ang bawat dulas ng panulat sa papel ay tila pagputol sa huling tanikalang nag-uugnay sa kanila. Sana ay mahanap mo ang iyong sarili, Rafael. Pero sa mundong gagalawan ko, wala nang lugar para sa mga anino ng nakaraan. Nang lumabas si Trina ng apartment, sinalubong siya ng sariwang hangin ng dapit hapon. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ni Attorney Santos ay puno ng tensyon. Senyora, may problema. Si Senyora Pachita. Nakatakas siya bago pa man maisilbi ang warrant. At nalaman namin na mayroon siyang huling plano upang bawiin ang mansyon sa pamamagitan ng isang lihim na kasunduan na ginawa niya sa iyong ama 10 taon na ang nakalilipas. Kailangan nating kumilos ngayon din. Matagal nang pumanaw ang Trinidad na ginawa ninyong alipin, Tita Pachita. Ang kaharap niyong ngayon ay ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot at ang katarungang hindi kailanman mabibili ng inyong huwad na ginto. Ang boses ni Trina ay pumailan lang sa loob ng bakanting bulwagan ng mansyong La Cuesta. Ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol na hinding-hindi na mababawi. Sa gitna ng silid, nakatayo si Senyora Pachita. Gulo-gulo ang buhok at ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon habang hawak ang isang lumang dokumento. Ito ang huling barahan ng matanda. Isang lihim na kasunduan na nagsasabing ang mansyon ay mapupunta sa kanya sakaling walang magmana na may sapat na integridad. Akin ang bahay na ito. Ako ang nag-alaga sa yaman ng mga La Cuesta habang naglalaro ka ng bahay-bahayan sa piling ng mga Montemayor. Ang hiyaw ni Pasita, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Integridad? Sino ka para humusga sa integridad ko? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Dahan-dahan niyang inilabas ang huling piraso ng katotohanan. Ang liham na isinulat ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Inasahan na ito ni Papa, Tita. Alam niyang susubukan mong angkinin ang lahat. Ngunit ang kasunduang hawak mo ay may isang mahalagang kondisyon na ang sinumang magmamay-ari ng mansyong ito ay kailangang dumaan sa pagsubok ng apoy. At sa huling audit na ginawa ko, napatunayan kong ang bawat sentimong ginamit mo ay galing sa pandaraya. You didn't protect the legacy, you poisoned it. Dito, dumatay ang katahimikan sa loob ng mansyon. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng pagtanggap. Pumasok ang mga awtoridad upang tuluyang kunin si Pasita. Sa huling sandali, tumingin ang matanda kay Trina. Hindi na may galit, kundi may matinding inggit
sa katahimikang taglay ng dalaga. Ang karma ay dumating hindi bilang isang marahas na bagyo, kundi bilang isang salamin na nagpakita sa kanya ng kanyang sariling pagkawasak. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Montemayor ay hindi na simbolo ng pang-aapi. Sa halip, ito ay muling binuksan bilang La Cuesta Training Center for Women. Sa bawat sulok na dati ay amoy ng pait, ngayon ay may halimuyak ng mga bagong pangarap. Ang mga kababaihang dati ay minaliit at tinawag na katulong lamang, ay naroon ngayon upang matuto ng negosyo, logistics at karapatang legal. Wala na siyang suot na apron. Ang suot niya ay ang dangal na siya mismo ang nagpanday sa gitna ng dusa. Hindi na siya ang probinsyana na ikinahiya ni Rafael. Siya na ang inspirasyon ng isang bagong henerasyon. Isang hapon habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay lila at ginto. Naglakad si Trina patungo sa dalampasigan malapit sa kanilang ancestral home. Nararamdaman niya ang malamig na tubig na humahaplos sa kanyang mga paa, tila naguhugas sa huling bakas ng kanyang nakaraan. Dinukot niya ang kanyang wedding ring mula sa bulsa, ang huling tanikala ng kanyang pagiging isang Montemayor. Pinalalaya na kita, Rafael. At kasabay nito, pinalalaya ko na rin ang sarili ko mula sa pangarap na kailanman ay hindi naging totoo. Pabulong niyang sabi sa hangin. Sa isang mabilis na pagkilos, inihagis ni Trina ang singsing sa malawak na dagat. Pinanood niya ang paglubog nito hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng mga alon. Wala siyang naramdamang pait, tanging isang matinding kapayapaan na tila ba ang kanyang kaluluwa ay nagkaroon ng mga pakpak. Ang dapit hapon ay hindi na tanda ng pagtatapos ng araw, kundi hudyat ng pagsisimula ng isang bagong bukas. Lumingon si Trina sa mansyong kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Alam niyang ang tunay na yaman ay hindi ang kumpanyang pag-aari niya, kundi ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng tapat sa sarili, may paninindigan at malaya. Sa bawat hakbang niya pabalik sa center, nararamdaman niya ang init ng pag-asa. Ang pamilya La Cuesta ay hindi lamang muling bumangon. Sila ay muling nabuo sa ilalim ng katarungan at pagmamahal sa kapwa. Ang maskara ng kasambahay ay tuluyan ng natuklap. Inilalabas ang isang reynang nahanap ang kanyang trono sa gitna ng paglilingkod sa iba. Isang taon ang mabilis na lumipas. At ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang sariwang pintura sa langit. Puno ng kulay ng pag-asa na matagal na panahong hindi na silayan ni Trina. Ang amoy ng dagat na may halong alat at linis ay mas masarap lang hapin kaysa sa anumang mamahaling pabango sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Dito, sa ilalim ng mga luntiang puno ng niyog at sa harap ng malawak na asul na karagatan, natagpuan ni Trinidad La Cuesta ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Sa loob ng kanyang munting opisina sa itaas ng La Cuesta Training Center, nakaupo si Trina habang tinitingnan ang isang lumang litrato ng kanyang ama. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang bawat numerong kanyang sinusuri sa mga dokumento ng kumpanya ay hindi na mga pako ng paghihirap, kundi mga titik ng kanyang tagumpay. Ang La Cuesta Freight Holdings ay muling naging simbolo ng integridad. Malayo sa mantsa ng korupsyon na dinala noon ni Pasita. Senyora Trina, may bisita po kayo sa ibaba. Ang mahinahong tawag ni Lola Karing habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Ang matanda
ay hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong. Siya na ang tumatayong tagapangasiwa ng center. Ang katuwang ni Trina sa pagkalinga sa mga kababaihan. Pagbaba ni Trina sa hardin, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga kababaihang nag-aaral sa center. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Rafael. Malayo ang anyo nito sa mapagmataas na lalaking nakilala niya noon. Payak ang suot nitong polo, tila hapo sa trabaho. At ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kayabangan. Ayon sa mga balita, nagtatrabaho na ito bilang isang ordinaryong empleyado sa isang logistics firm sa probinsya. Nagsisimulang muli mula sa ibaba. Trina, kumusta ka na? Ang paos na tinig ni Rafael. Walang dalang mga alahas, walang dalang mga pangako ng yaman. Tanging isang maliit na basket ng mga sariwang prutas ang hawak nito. Isang simpleng alay na sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagbabago. Tinitigan siya ni Trina ng matagal. Ito ang kanyang huling pagsubok, ang pagpapatawad. Ngumiti si Trina, isang ngiti na hindi na nanggagaling sa pait, kundi sa ganap na kapayapaan. Mabuti ako, Rafael. Payapa ang buhay dito. Mahinahong sagot ni Trina. Salamat sa pagbisita. Pero alam nating dalawa na ang landas nating magkahiwalay. Ang siyang nagturo sa atin kung paano maging totoong tao. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Nang magpaalam si Rafael at dahan-dahang lumakad palayo, naramdaman ni Trina ang isang uri ng kagaanan na tila ba ang kanyang kaluluwa ay nagkaroon ng mga pakpak. Napagtanto niya ang sagot sa 3 tanong na matagal na niyang dinadala. Napatawad na ba niya ang mga Montemayor? Oo, pinakawalan na niya ang galit upang hindi na ito maging tanikala sa kanyang kinabukasan. Payapa na ba ang kanyang puso? Ang bawat gabing nakakatulog siya ng mahimbing ng walang takot ay ang kanyang kasagutan. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay para sa lahat? Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa ningning ng mga alahas. Ang tunay na yaman ay ang lakas ng loob na tumayo sa harap ng salamin at makita ang isang babaeng may dangal, may integridad at malaya. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay wala na. Ang tanging utang na mayroon siya ay sa kanyang sarili. Ang utang na mamuhay ng tapat at masaya. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay ube at ginto, naglakad si Trina patungo sa dalampasigan. Dinaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang mahinahong huni ng mga alon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan ng maskara. Siya ay si Trinidad La Cuesta, ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil.